see would look on me with love and watch me rise again. Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, not because of what you've done, not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave dust in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Whom shall I fear? Whom shall I fear? Ay, wala. Whom shall I fear? Whom shall I fear? Whom shall I fear? Isa pa po. Whom shall I fear? Whom shall I fear? 'Cause I'm yours. Sa kanyang anak. Pinabayaan niya, hinayaan niya na mapako sa krus ang kanyang anak para lang sa atin. Hinayaan niya na may makita. He sacrificed His only begotten Son upang yung mga lots of daughters, sons and daughters niya ay maligtas. Person, one time, okay, ginawa niya ni Jesus Christ. Hindi na pwedeng, wala sinong pwedeng makaulit yun dahil one time, noon, ngayon, hanggang pagpakailanman, one time lang. Pag sinong tumanggap kay Jesus Christ, ma-receive niya to. He will be holy and blameless. Okay? Kaya nga po, ngayon, we receive Jesus Christ. Tama po ba? We receive Jesus Christ as our Lord and Savior. We are holy and blameless. Although magkakasala pa rin tayo. Nandito tayo sa mundo eh. Matutukso ka, matitempt ka. Tama po ba? But then, don't let go of your faith. Huwag mong hayaan mawala to. Huwag mong hayaan na kunin ng kaaway. Amen po ba? Repent. May mga nagagawa tayo na hindi nakakalugod sa ating Diyos Ama. Kung alam natin yung mga yun, huwag natin gawin. Dahil yun ang nagiging hindrance. Okay? Yun ang humaharang. Simula nung una, pinanganak tayo, nanamanan natin ang kasalanan. Ang ating spirit ay patay. Dahil yung communication natin sa Diyos Ama ay nakarangan ng kasalanan. Tama po ba? Ayan po. Ngayon, si Jesus Christ, yung harang na yun, tinanggal niya. Pinatungan niya yung Jesus Christ para yung connection natin sa Diyos Ama, diretso na. Ayan po. Now, pag nagkasala tayo, ganun na naman siya. But then, repent, kaibigan. Ask forgiveness and repent. Talikuran mo kung ano yung ginagawa mo na hindi nakakalugod sa ating Diyos Ama. Ngayon, the way to know kung ano yung para pamantayan natin kung tama ba o nandyan ang Bible, ang ating aklat ng buhay na siya magpapaliwanag kung ano ang ayaw ng Diyos at kung ano ang gusto ng Diyos. Para makasunod tayo, kung aralin natin yung Bible.
At tandaan natin yung mga ayaw ng ating Diyos Ama. Yung mga hindi nakakalugod sa Kanya. Kasi kung titingnan mo yung mga makakalugod sa Kanya, sa dami nun, may hirapan tayo. Pero pag tinignan natin yung mga bagay na hindi makakalugod sa Kanya, mabibilang natin. At araw-araw, mai-apply natin sa buhay natin, ay, hindi ko pwede gawin. It's true. It's selfish. Kasi ang grace, di ba? Di ba sabi ko nga, yung ano mo circumstances mo, andyan ang grace. Pero yung greatest is true. Jesus Christ, everything, kaya kanina, everything that God did is through Jesus Christ. Kaya po ba? Dahil dyan, that is why our God is God of all grace.